Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Nakikipagplastikan at hindi tunay na kaibigan at mga tapat na mga kandidato itong nasa line-up ngayon ng alyansa ng bagong pagnanakaw, bagong Pilipinas. Dahil ayon po kay Atty. Salvador Panilo, yung mga miyembro nitong alyansa ng team sinusuka ni Bongbong Marcos ay mga anti-Marcos pala. Alam niyo po mga kababayan po natin, no? Hindi natin pwedeng sikretuhan itong si Atty. Salvador Panilo. Hindi nila pwedeng lokohin itong si Atty. Salvador Panilo. Dahil unang-una po, si Atty. Sal, siya po ay veterano na, no? Dito po sa mga politiko. Kumbaga, lahat po na kulay, lahat po na pagkatao nitong mga politiko ngayon, particularly po itong mga re-electionist at mga dating senador na bumabalik ngayon at nasa line-up nitong alyansa ng bagong pagnanakaw, bagong Pilipinas, no, ay kilala ng mga anti-Marcos. So paano po ngayon sila magtatagumpay dito po sa kanilang plano? Wala po silang plataforma na hinahanap ng taong bayan. Una, wala po silang plataforma sa paggamit ng illegal na droga. Kung paano nila solusyonan. Siyempre, no, yung nagpo-promote, no, at nagpapakilala sa kanila, yung kanilang leader, bangag. Pangalawa, wala din po silang plataforma kung paano nila lalabanan ang isyu ng corruption, particularly po sa isyu ngayon ng bicameral report. No? Ayaw nilang talakayin ito dahil sigurado hindi sila mabibigyan ng campaign fund o baka hindi sila isama ni Bongbong Marcos, di ba? No? Ito po yung isa sa mainit na issue ngayon at hanggang ngayon, no, ay nasa Supreme Court pa rin ang petition ni Atty. Vic Rodriguez. Anyway, bago natin pahabain mga kababayan ang ating kwentuhan, ang ating discussion, ito, panoorin muna natin si Atty. Salvador Panilo. Pag isusuriin mo yung mga kandidato dyan, puro mga anti-Marcos dati yan eh. Biglang nagkandara pa kasi in power siya. O, di ba, merong isa dyan, nagkakandara pa, na umalis, kuno, sa administrasyon. Ang kapatid niya, wala nang ginawa, kundi banata ng administrasyon. At nilalarawan niya na siya'y alay ng mga Duterte kay Inday. O ano mga sinasabi niya. Pero nagkakandara pa siya nung magkaroon ng proclamation stage. Taas din ng kamay. Yun ang mangga, mga kababayan po natin. Kaya hindi po tayo dapat maniniwala ito sa sinasabi ni Amy Marcos, no, na ipaglaban niya po itong si Inday Sara, si Vice President Sara, hanggang kaduluduluhan, no, lalong-lalo na po sa issue ng impeachment. Mga kababayan, ngayon lang po yan dahil napapanahon ng eleksyon. Ang isa pa dyan, di ba, nasabi niya ay gusto niya na lang maging independent at umalis na po itong si dating Senador Ping Lacson. O ngayon, sumasama na si Pacquiao, ano, si Tolentino, Cayetano, Diyos ko. Lahat ng sila mga plastic at mga manggagamit. At kung paano sila naggagamitan sa bawat isa, mga kababayan, yan din po yung kanilang gagawin sa atin. Merong isa dyan. Ang sinasabi niya, malinis, so forth and so on. Pero yung isang kandidatong senador dyan, siya ho ang nagsulong ng, magkano? Nag-umpisa sa ilang bilyon, 24 billion na building ng senador, mga senador, 24 senador. Nagsulong ho siya ng panukalang batas at nag-budget hanggang lumobo na, naging 32 billion pesos ng isang building ng Senado para lang doon sila mag-opisina. Anong klase? Paano niyo sasabihin? Marami pa marami pa. May isa nga dyan, di ba? Minumura ng gusto si Marcos. Pero yun, kasama niya. Ay, marami tayong masasabi dyan. Biro mo yun, it will not be better and it will not be far worse. That's an indictment of the kind of candidates that we have ngayon. Sinasabi ni Tony Lopez. Iyon, mga kababayan po natin, ang matinding expose po nitong si Atty. Salvador Panilo. Kaya sa mga kababayan natin, hindi natin dapat sila paniwalaan at naririnig naman natin kung ano po yung estilo ng pagpapakilala, pangangampanya nitong si Marcos Jr. na puro paninira lamang at tirada, no, sa mga Duterte.
no, patutsada sa nakarang administration. Iyang tanga-tanga pa naman ang bubo-bubo, no? Siya lang nga po ngayon yung nakaupo. Siya na po kayo ng presidente. Bakit niya pabalikan ang nakarang administration? Dapat ibida niya kung ano po yung kanyang napatunayan sa loob ng 3 taon. Bakit hindi niya binibida? Kasi wala po siyang maibida. Diba? At ang pinagmamalaki niya na walang bahid ng korupsyon, walang dugo ng kamay ng tukhang, no? Hindi nagnanakaw ng sako-sako. Diyos mio, tingnan niyo po si Bong Revilla. 'Di ba? Nakulong 'yan, no? Tingnan niyo po itong si Ping Lacson. Siya po yung gumawa, no, ng Senate Resolution number 10. Ito po yung liquidation by certification na isa ngayon sa sinasabi po ng ating mga kababayan dahil hindi nila mailabas ang kanilang talagang gastusin, no? Hindi nila isinapubliko, walang transparency po sa paggastos ng pera ng taong bayan, yung mga nakalokate sa kanilang pondo, at dahil dyan, pwede sila gumawa, magmikos-mikos lang ng resibo, gamit po itong liquidation by certification na ginawa po ni Ping Lacson. Legalized corruption, siya yung otorisado. At kung sila ay magkabatch nitong si Tito Soto, sana nagkamali ako, posible si Tito Soto ay pumirma yan sa liquidation by certification na ginawa nitong si Ping Lacson. Si Pia Cayetano, no? Yung kanyang ipinaglalaban, ang kanyang advocacy is health and education. Pero ang kanyang pinapanigan ngayon o yung kanyang mas pinili na kampihan na si Marcos Jr. ay walang advokasya sa health and education. Bakit? Bakit ko nasabi yan, mga kababayan? Kaya sabi nga ni Atty. Salvador Panilo, nagpaplastikan ng yung mga yan, mga anti-Marcos yan. No? Kasi hindi nga po binigyan ng administrasyon ni Marcos Jr. ng subsidiya itong PhilHealth, yung Malasakit Center, Zero Fund, Department of Education, binawasan ng 12 billion. So nasaan dyan ang advokasya ng health and education? Bakit ka kumakampi sa taong walang pagpapahalaga sa health and education? Mas pinapahalagan pa ang kanyang confidential fund na umabot na ng 4.5 billion pero walang transparency, accountability kung paano nila ito ginagastos. Dinagdagan pa ng additional na pondo ng 5 billion ang kanyang budget sa taong 2025 at dinagdagan din ng 17 billion na malutong na 17 billion itong budget ng House of Representatives. Pero yung DepEd, binawasan, no, yung senior citizen, binawasan, yung porpis, binawasan, yung housing, binawasan, pusang yan ang pinaka-importanteng programa pang gobyerno na para sa ating mga mahihirap. Pero binawasan. Mas pina-priority yung DPWH na hindi naman humingi ng pondo. Binigyan ng mahigit 200 billion na additional na pondo. Plus, yung issue po ng makontrobersya na flood control hanggang ngayon, hindi pa nagkaroon ng transparency, hindi pa na-divulge kung sino po yung nagnakaw, saan po ito ginawa. No? Na ilang beses na po i-discuss yan sa mga hearing sa Senado na wala pong master plan sa pag-implement nitong flood control. Pati sa Marikina, inamin mismo ni Kimbo yan. Pero bakit kailangan muli bibigyan ng mahigit 200 billion kung hindi naman nila kayang i-implement at ipagawa? Di po ba, mga kababayan po natin, hanggang ngayon sa issue ng bicameral report, hindi pa po sumagot itong mga hininga ng paliwanag at kasagutan ng Supreme Court. Mukhang dinidili lang po nila o mukhang ini-ignore po nila. Dahil po ba hindi nila kayang ipaliwanag, hindi pa sila nakagawa ng kanilang palusot sa mahigit 10 araw na po ang nakalipas. Pero si BP Sara, nagmamadali po sila na gusto nilang i-impeach. Kaya mga kababayan, gising na po tayo. No? Bakit natin ibubuto kung sila po ay nagpaplastikan lang? Sila po ay naggagamitan lamang. At kung paano nila ginagamit, ang bawat isa, ganun din ang gagawin nila sa ating mga Pilipino. Tama o tama? At kung tama ang sagot, comment po sa ating comment section kung ano po ang inyong komento patungkol po sa Team Sinusuka at yung Team Kumakain Suka na ngayon ay halos magkaalyansa na. Pero ang Team Suka ang nangunguna at siguradong mananalo yan pagdating ng 2025 senatorial election. Suportahan po natin ang Team Duterte. Duterte lineup, Duterte principles para sa sambayan ng Pilipino, may pagkakaisa at panalo ang kanilang mga plataforma para sa igaunlad ng ating bansa. Let us protect Vice President Sara. Thank you.
Mabuhay kayo lahat.